another flowing Pardemerio cactus is today. So, another bloom Pardemerio cactus is today. So, ang tagal nag-bloom nito, parang mga ilang buwan na. Tapos, may tumubo dito na Merio. Yeah. Yan. So, yung mga ganyang itsura, parang 1 year old na. Ayun pa isa. Ngayon ko lang nakita yan. Yan, diba, nagtatago. Kasi may mga nalaglag dito. Ang tigas nito. Tigas pala to. Kala ko malambot. Yan, sa mga 1 year old, may mga ganyan. So, sa inner, wala naman. So, yan. May flower bud na yan. Flower bud din yan. Tapos, may namatay na cactus dito. Ito. Tsaka yun. So, nirapad ko kasi from tawag dito. Yung hindi naaarawan, nilagay ko dyan. So, namatay. Pero si Lola, strong daw siya. Malapit na mahinog to. Ayan. So, ito pa, nag-bloom. Ayan. So, dalawa sila. Pero isa lang yung nakita ko. Kahapon siguro nag-bloom yung isa. Tapos, nag-bloom din yung isang malaki. Yun. So, hybrid o uwibo siya. Kasi yung area niya is malaki. Yan. Yun pa, may mga magbubulo pa. Mga blooming, coming, blooming. Laki nga nito, oh. Diba? Lagi itong binabantayan si Howard. Tsaka Howard na huwag matry. Tapos nag-bloom na itong Kiko. Hybrid na ano. So, nagkakaroon siya ng kulay. So, this is hybrid na T-line. So, parang King Kong. So, diligan natin kasi very dry na ang kanilang soil mix. So, pag ako ang nagdidilig dito, iniiwas ko sa flower kasi nagiging ganyan sila. Kaya dapat hindi masyadong nababasa at hindi talaga mababasa. Ayan, iiwas siya sa flower bud. Laki naman papaya ko eh. Sana mamunga kasi diba may papaya na hindi namumunga. So, nag-flower na pala itong LDHB natin. Mahinog na.
Ayan, may flower bud na din yung ating GOS2. So, 124. So, I'm using misting para hindi masyadong malakas yung water. Tsaka pag ganyan, nalilinis mo yung cactus mo, di ba? Hindi mo na kailangan mag-brush, ganun. Yun, L2178 natin, may mga flower bud pabibo Ganda. Ito nayupe. Nabasa naman din siya. Nayupe because sanay. Ito mga damo-damo dali. So, using nozzle spray and I choose misting kasi 5 siya 5 klase siya ng butas dun sa hose. So, may shower, may center, basta may ganun. So, I'm choosing misting kasi mas hindi ganun kalakas yung pressure and malilinis mo yung mga gymnocalycium mo, yung mga astro mo din. Hindi mo na sila kailangang i-brush. So, pero hindi nga siya applicable sa mga may mga na-pollinate mo tapos nagbunga na kasi pwede matanggal yung mga na-pollinate mo. And sa astro kasi, kapag lagi nababasa, hindi sila magtutuloy. Isang factor yan kapag nag-pollinate ka tapos hindi nagtuloy. Pagtingin mo, maluwag na siya dun sa kabitan sa mismong astro mo. Ayun. So, ayan, using nga misting is mas nakiklean up at saka nakakalat mo yung water. And lalo na kapag ganitong mainit, tapos yung init ng singaw, ganun, pwede mo siyang gamitin pero hindi sa middle ng init, kundi kapag nag-cool down na, pwede natin siyang gamitin. Kasi pag ginamit nyo yung sobrang init ng panahon, tapos nag-misting kayo, pwedeng rumupok yung mga ugat ng mga halaman nyo. So, nakapag-harvest na ako sa mga gymnocalycium. Tapos, yung ibang mga flowering na kasi sila halos lahat. Oo. Ulit-ulit lang sila nagpapa-flower. Pero pinapalampas ko na kasi ang hirap pag-pollinate, dry up sila sa sobrang init. And, ayun. So, mas gusto ko na lang mag-pollinate ng mga hybrids tsaka yung may ID sa gymnocalycium. So, yun lang. That's all for today. Thank you for watching and everything nice at Mitch. Succulent Love. This is your nurse Plantita saying God bless po. At lagi mag-ingat.